Okay, balitang-balita na sa social media saka sa mainstream media na ang ICC may epekto sa grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dito kay Senador Pato de la Rosa. Lagi niya pinagmamalaki, hindi raw siya natatakot mamatay dahil sa kanyang profesyon, no, pagiging pulis, ipagbarilan daw siya. At ito parang pinalalabas niya, simple lang sa kanya. Ngayon, lumalabas ngayon ay na hindi naman daw siya natatakot, pero natatakot siya hindi makita ang kanyang mga apo. Walang galang sino niloloko nyo, Senador Bato de la Rosa? Tao lang tayo, natatakot tayo. Kahit dumatay ng military training, may kinakakatakutan tayo, hindi tayo Diyos. Yan po yung saksak nyo sa kokote nyo. Ngayon, ano ang worst kesa kamatayan? Yung makulong ka ng habang buhay. Sirang-sira yung buhay mo sa loob ng kulungan. At mas gugustuhin pa nga ng iba doon. Makita mo sa bilangguan, mas gusto lang mamatay lalaki sa mga habang buhay na nahatulan. Mas gusto lang mamatay na lang kaysa sa makulong doon. So yung pinalalabas mo na hindi ka namamatay kasi dahil lang yung background kay police ay military ka man, hindi ako naniniwala doon. Tao lang tayo, may kinakatakutan tayo. Kung hindi ka natatakot, hindi ka normal na tao. Imposibleng hindi ka natatakot. Ang patuan, nakita mo na may nangyari, di ba? Nakita niyo na may nangyari sa Ampatuan. Bakit nilipat sa Maynila yun? Kasi simula Barangay Tanod, kamag-anak ng mga Ampatuan. Kung hindi nyo pa nalilimutan yung case na yon, at kung nalimutan nyo na, i-search nyo lang po sa YouTube. Madali naman po makita yan. Maguindanao Massacre. Nakita nyo mga pumapatay ng tao yon, di ba? At nahatulan na. Pero may apela pa sa Supreme Court yung mga natitirang Ampatuan. Yung patandang Ampatuan na matay na sa ospital kasi hindi ko malaman kung heart attack o ano. Doon na namatay sa kasong yun. Bakit yun ang Ampatuan kung matigas ang Ampatuan, bakit tayo nila makulong, di ba? So yun lang, isang logic ko yan. Bakit nilipat sa Maynila yon? Kasi yung impluwensya ng Ampatuan sa Maguindanao ay malakas. So kahit ang criminal case ay jurisdictional kung saan nangyari yung krimen, merong exemption doon. Pwede po yung ilipat sa ibang hukuman, ibang lugar na walang malakas na impluwensya ang isang akusado. Pwede po yan na ano po yun sa rules of court. Petition to change venue. Ginagawa yan ng mga abogado kapag alam nila ang akusado yung malakas at matidelikado yung mga witness at lalo na yung biktima na nag-aakusa sa kanila o nag-ahabla sa kasong kriminal. Ngayon itong ICC effect, isipin mo malalagay ka sa kasaysayan na nahatulang ka dyan. Ang yabang-yabang nila noon na haharapin. Kung haharapin, bakit pinipigilan nyo ayaw nyo harapin ng jurisdiction ng ICC? Sabi nyo walang jurisdiction, yung pala na-miss out nyo Interpol. Pag dinampo dyan yung warrant ng ICC, maaresto po kayo na. Maaresto. At merong kaso na warlord sa Europa. Hindi ko alam kung boss niya, tama lang o pumali ako. Yun talagang Navy SEAL, US Navy SEAL ang umaresto doon para maiharap sa ICC. So, ibig sabihin, talagang itong hukuman nito, ICC effect, may chilling effect po yan sa mga akusado. Huwag po kayong maniwala na hindi natatakot yan. Wala kaming pakialam kung sa mga gusto malaman na totoo, wala kaming pakialam kung natatakot ko hindi. Basta tumuloy at matikman nyo ang due process na hindi natikman ng mga napatay sa tukhang. Yung iba siguro doon, totoong drug addict. Yung iba doon, totoong pusher. Yung iba doon, hindi naniniwala ako na nadamay lang. Yung Kian de los Santos na, di ba? Pupunta lang sa klase at wala naman na, hindi naman napatunayan na ito'y nagbebenta ng illegal na droga. So naniniwala ako may mga nadamay dyan for the sake of reward system. Sa investigation ng dating Senador Antonio Trillanes sa mga nag-iimbestiga dyan sa
sa drug war ng dating Pangulong na Rodrigo Duterte nakalipas na administrasyon. So kailangan malasap yung tinatawag na accountability. Kung hindi sila magigilty dyan, hindi sila maparusahan, okay lang. Pero talagang mayroong jurisdiction ng ICC dahil nandun sa Rome statute na kapag pumirma ka at bigla kang kumalas, yung nagawa mong krimen, yung kay miyembro pa nito ng ICC ay pananagutin mo pa rin. May jurisdiction ng ICC. Yan po ang iniiwasan nila. Ang tanong hanggang kailan. Ngayon, sabi ni dati pong Duterte, hanggang mamatay na raw siya, matanda na raw siya. Ako naniniwala merong hukuman sa kabilang buhay. Yun ang hukuman ng Diyos ng kalangitan. Yun ang mas matindi ang pagbumatol. Kung siya'y guilty man o hindi. So, mananagot sila at mananagot. Tadadaan sila sa due process na hindi nalasap ng mga nabiktima ng war on drugs. So hanggang dito lang po muna yung vlog. ICC effect, may chilling effect sa grupo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi Bato de la Rosa, alam ko natatakot ka. Alam ko natatakot po kayo, Senador. Hindi ako naniniwalang hindi, tao ka lang din. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat.